Naputol ang kanilang masayang pag-uusap nang may magsalita. Ma, nakita mo ba si... Wow! It was the beautiful bride. Naputol ang dapat na sana'y sasabihin nito nang makita kung sino ang kausap ng ina. Kita ko ang pagtingin ni Casey kay Andrew at sa akin at sa pagkakaakbay ng binata sa bewang ko bago itong umiti. I can't tell if it's fake or not but I returned the smile. Nagpasalamat sa amin itong pagpunta. Halata mong hindi talaga nila inaasahang pupunta siya. Casey, look. Andrew came to your wedding. Just like what I told you. I know he will. Wika ng ina ng bride. He offers them a love and I just smiled. Halata mo ang hindi nila pagiging komportabling dalawa at hindi iyon nakikita ng walang kamalay-malay na ina nito. Hula niyang sa loob ng 2 taon ay ngayon na lang itong muli nagkitang dalawa. Of course, it will be awkward. And the poor mother is clueless about it. She don't know that Andrew is still in love with her daughter. Tinignan ko ang reaksyon ng bride. Hindi naman ito mukhang galit. Mas nangingibabaw dito ang pagkagulat kesa galit. I think we should go. Mahina kong sabi sa katabi kong si Andrew. Masyado itong nakatingin sa dating nobya at hindi na nito iniintindi ang sinasabi ng matanda sa kanya. Nakakunot ang noo nitong nakatingin sa akin. Ngunit bago pa man may makapagsalita sa kanilang dalawa, ay naunahan na siya ng isang pamilyar na baritonong boses na nanggaling sa kanilang likuran. He turned around losing his hold onto me. Hindi ko na kailangang lumingon para tingnan kung sino iyon. Boses pa lamang ay alam ko nang siya yon. Jericho, butit nandito ka. Andrew came, and you know what's the big news? Masigla ang tono ng matanda habang sinasabi ang mga iyon, but I was nervous. Para akong binuhusan ng malamig na tubig at hindi na alam ang gagawin. He's married. I know, I was shocked too. Parang kailan lang college pa kayo. Patuloy na kwento ng ginang. Nagbaba si Catherine ng tingin nang lumapit ito sa asawa para pagmasdan kami. Hindi naman pinakita ni Jericho ang pagkabigla nang makitang ako ang kasama ni Andrew ng mga oras na iyon. Hindi ko masalubong ang mata nito ngayon nakapako sa akin. Brown eyes are just plain eyes until you fall in love with them. So, you're married too? Sabi nitong hindi inaalis ang tingin sa akin. Ramdam ko ang pagdako ng mga mata nito sa aking kamay dahil doon. Para akong tinitiklop sa dalawa. I tried to hide my hands from his eyes but it's already late for that. Pagkat kahit wala itong nakitang singsing sa aking kamay ay hindi nito iyon pinansin. He continues by congratulating us. By the time I know he's not looking at me anymore. I will leave you all here now. Kakamustahin ko lang mga kumari ko sa katabing table. Anak, ikaw nang bahala mag-entertain sa kanila. And nice meeting you again, Catherine. Muling ginakap ng ginang si Andrew at ako naman ay napilitang makipagbeso-beso rito. Sandaling nawala ang aking nararamdamang kaba dahil doon. Ngunit pagkaalis ng ginang ay agad ring bumalik ang tensyon sa kanilang lugar. Sa itsura ni Andrew ay anytime kayang-kaya niyang sapakin ng groom. I don't know what's with them but I just know. We need to get out of here. 1 oras na ang nakalipas nang magpaalam sa akin si Andrew. He was smoking again, I guess. Halos marami na rin ang nainom nito nang iwan siya nito sandali sa balcony ng reception. And now she's alone waiting for him. Maybe he doesn't want me to see the hurt in his eyes that he's been hiding since then. Si Catherine lamang ang tao na nasa labas habang ang karamihan ng mga bisita ay nasa loob at nagsasaya. Ayaw naman niyang muling pumasok sa loob dahil wala siya sa mood para magsaya. Sana pala sinabi na lang niya ang totoo kay Andrew, edi sana baka magkasama pa sila ngayong naglalasing. Mas maganda pa yon kesa ganitong mag-isa lang siyang nakatayo roon. Tahimik niyang pinagmasdan ng magandang lugar nang may nagbukas ng pintuan sa kanyang likuran. Akala niya ay bumalik na si Andrew ngunit nagkamali siya. She lost her smile when she saw who closed the balcony door. Lumalakad na ito papunta sa kanyang pwesto kaya't hindi niya ngayon malaman ang gagawin. Hindi na niya sinubukan pang magtago dahil huli na ang lahat. I walked past him. I was ready to enter inside when he says something. Where are you going, Catherine? Alis ka na agad, hindi man lang tayo nag-uusap? I sighed and walked back. Ano bang ginagawa mo rito? Naiinis niyang tanong rito. Nagpapahangin. Casual na sagot nito sa kanyang tanong. Sa loob may aircon, pati ka rin magpahangin. Since when you became so uptight, Catherine? Ilang sandaling katahimikan ang namayani sa kanilang dalawa. Alam mo,
Hindi mo na dapat yung tinatanong sa akin. Dahil alam na alam mo na kung anong sagot dyan. Hindi ko mapigilan na hindi baguhin ang tono ko sa inis. Okay. Kumusta ka na? Wala na akong balita sa'yo simula na naghiwalay tayong dalawa. Ang huling salita nito ang nagpatigil sa akin. I don't want to remember that day anymore. He had a nerve to tell me that right in my face. I think this is not the right time para pag-usapan natin to, Jericho. Then when? God knows that when you leave this place, you're gone again. He breathes out. Hindi ko na alam kung saan kahanapin o kung magkikita ba tayong dalawa ulit. Hindi ko na problema yung Jericho, okay? I didn't left. You did. I turned my back on him this time. Wala na akong balak siyang kausapin pa at wala na kaming dapat pang pag-usapan dahil matagal na kaming tapos. How did you know Andrew? Have you know him? Since when? Ano bang pakialam mo? So ngayon may pakialam ka na. 4 na taon na yung lumipas, Jericho. Ngayon mo lang naisipang magkaroon ng pakialam sa akin? Nung klasikang, he held my arms and pulled me close to him. Doon ko naamoy ang alak sa kanyang mga hininga. He's drinking now. Bitawan mo ko. But he doesn't left me. Sinubukan kitang hinapin. Para saan pa, Jericho? Para ipamukha sa akin lahat? Pagmukain akong nahihibang ulit? Para paniwalain sa mga kasinungalingan mo? Ganun ba? Sinubukan nitong lumapit sa akin ngunit mabilis akong nakalayo. It's not like that. Hindi yun ang gusto kong sabihin, Catherine. I came here to apologize. Listen, hindi ko sinasadyang saktan ka noon. I was so young. I lose it when my parents told me that they're divorcing. My family's splitting apart, Catherine. Hindi ko alam gagawin ko noon at was that an excuse? Kailangan bang madamay ako sa paghihiwalay ng parents mo? Yung relasyon natin nakabase ba ron? You know, I have nothing yet. You still left me. Ni kaasan ibasan isang masalawi ng takay mo. Tabo mo ng mukha, dugap. May mapngit mas diahat diasdok may hidyalan niya. Huwag na po na kilito ba ngit the right may lost na hirdain na ianop. So, with it nginalpras na reps na din lost naman eh. Ay, nakasarap na ba't mararan mo kaasdap mis nga lawurep. Ay, limap ngat sig na kanmo kaalaw na hakanyo sarang ni hinit-ningok na kumanis. Mahirap nang magtiwala ulit sa taong alam mong noon ay sinungaling. Kung gusto mo lang ako kamustahin para malaman mo kung anong lagay ko, then I'm fine. Masaya na ako kasamang anak ko at sa kitatahimik ng konsensya mo. Matagal na kitang pinatawad, Jericho, kaya kalimutan mo na nakaraan at mag-focus ka na lang sa asawa mo. Malalim ang aking paghinga dahil sa nagbabadyang luha na gustong kumawala sa aking mga mata. Hindi ka na muling iiyak sa harap ng lalaking to, Catherine. Paulit ko yung sinabi sa aking sarili nang matapos akong magsalita. Hindi ko napansin ang pagkabigla sa itsura nito. Anak mo? You have a child? Nahawakan nito ang kanyang braso nang subukan niyang umalis. You're pregnant when I left you? Hindi na ako nabigyan ng pagkakataong sagutin ang kanyang tanong dahil mabilis na lumapit sa akin si Andrew para ilayo ako kay Jericho. Agad rin kaming umalis doon matapos namin siyang iwanang gulong-gulo sa sarili. Iniisip na sa kanya ang anak kong si Albert. What happened there, Catherine? I just left and, gosh, nahihibang na ako. Hiccup my face and kiss my head. I shouldn't have left. I'm sorry. You're fine now, Catherine. I'm here. Just stop crying. Hindi na napigilan ni Catherine ang mga luhang kanina pa gustong kumawala sa kanyang mga mata. Pumayag si Catherine na wag munang umuwi total kasama naman ni Sandro ngayon ang anak niya. Isa pa, ayaw niya ring makita siya ng anak at si Sandro na sa ganitong lagay dahil mag-aalala talaga ang mga yon sa kanya. Hindi na kami sinubukang sundan ni Jericho nang makalabas kami. Sino ba naman ako para habulin ng isang Jericho Valdez? He won't leave his pride for me, and of course I know that. And I thank him for not going after me. Sapat na sa aking malaman ang katotohanan sa pag-iwan na lang niya basta sa akin. Hindi ko kakaawaan ang sarili ko nang dahil lamang doon. I'm so fine. Andrew's beside me. Parehas kaming nakasandal sa kotse niya. Walang gustong magsalita and I respect him for not asking me anything even though I knew myself that he wants to know everything. I stop crying after he calms me down with a slight caress on my back. He is my ex, Andrew. Mahinang saad ni Catherine sa katahimikan. Napahilamos naman ng binata sa mukha pagkasabi niya noon. I know there's something going on but I didn't know he was. Walang may alam. Maski ako at ikaw. Ang mali ko, hindi ko alam kung sinong ikakasal.
Gosh, who would have thought this wedding will turn in our grand reunion? Hindi ito makapaniwala sa kanyang mga sinabi, lalo na sa mga ginamit niyang salita. Paano nangyari yun? We've been friends for years and He didn't mention me to you? it's okay. Not that, Catherine. He actually did mention you but he didn't tell me your name. Sinabi niya lang na may babae siyang nasaktan and if he can turn back time, he will tell you how he's sorry for her. It was long time ago. Hindi ko na dapat pinagtatanggol ang lalaki na yun. I told him everything he needs to know only so he can understand both of us. Naiintindihan ko siya kung bakit hindi pa rin siya makapaniwalang ex ko lang naman ang best friend niya. Huwag ka mag-alala. Hindi ko naman guguluhin yung tao. Baka nga, ikaw pa gumawa nun eh. Pero niya pang sabi matapos niyang ikwento lahat dito. Dahil ba sa kanya kaya ayaw mo na mag-asawa ngayon? I didn't answer him. Halata namang ayaw niya nitong pag-usapan ang dating nobya. Masyado kasing bitter. Binaling ko na lamang ang aking atensyon sa makulay na tanawin mula sa aking kinatatayuan. Ngumiti siya nang hindi aabot sa kanyang tenga. Siguro, I look at him before I look back at the beautiful sight in front of me. Hindi ko na kasi alam kung alin ang totoo sa hindi. I used to believe everything he once told me. Now, I don't know what to believe anymore. Wala naman kasing. Napahinto si Catherine sandali nang mapansing parang lumapit ito sa kanya. Andrew? Anong ginagawa mo? I won't go and leave just like that if you were mine. Putol na sabi nito na hindi inaalis ang tingin sa kanyang mga mata. Parang hindi siya makahinga ng mga oras na yon. Hindi niya maintindihan ang gusto nitong iparating sa kanya. Lasing ka ba? Bahagya siyang lumapit dito upang kumpirmahin kung tama nga siya sa kanyang hula. Lasing ka nga. Ngunit nang alisin na niya ang sarili sa pagkakalapit rito, ay mabilis din tong hinawakan ng kanyang braso at hinawakan ang kanyang pisngi. Pigil ang aking paghinga, lalo na nang dahang-dahang lumalapit ang kanyang mukha sa akin. My gosh, Catherine. Malamang maglalasing yung tao. He was hurt. What do you expect him? To celebrate with other guests just like everyone else? Inilihis ko ang aking muka upang hindi maglapat ang aming mga labi. Hindi ito nagtanong kung bakit, ngunit baka sa mata nito ang pagkadismaya sa kanyang ginawa. I don't want him to kiss me. I just don't want to attach myself to him. I'm not. Maikling sabi na lang nito sa kanya kahit amoy mo ang alak sa mga hinga nito. Pero hindi na siya nakapagpalagpa nung tuluyan siyang mahiga sa harapan ng kotse nito at dahang-dahang tumabi sa akin. I was wearing a white knee-length dress kaya't otomatiko iyong ilumihis. Nadampian nito ng halik sa aking labi ay wala na akong lakas para tumanggi pa. Pero alam kong mali ito kaya pinilit kong kontrolin ng aking sarili. I'm sorry. Mali ito. Nauutal na saad ni Catherine. Alam kong pares tayo ng nararamdaman ngayon, Catherine. Enjoy na lang natin. Pwes, hindi ako kagaya mo, Andrew. Umayos ng upo at dalaga at hindi na pinansin pa si Andrew hanggang sa makarating sila sa tapat ng bahay niya. Agad akong lumabas pagkarating namin sa tapat ng bahay. Agad niyang kinapa ang bulsa para hanapin ang susi, ngunit hindi niya iyon makita. Huwag mo sabihin wala kang nararamdaman kakaiba sa akin. I shake my head as a response. Kahit konti? Wala? I'm glaring at him right now. Don't lie to me and stop acting like you didn't enjoy my kiss, Catherine. Hindi ko siya sinagot at nilagpasan ko siya upang bumalik sa kotse nito. I must misplace my key while I tried to open his car but it won't. He already locked the door. Wala siyang choice kundi harapin ito at kausapin. Hindi ako nagsisinungaling. Buksan mong kotse mo at may hahanapin ako, pwede? Bakit ka ba nagkakaganyan, Catherine? Are you not just a straightforward person? Sorry, but I'm not like my best friend. Napahinto siya sa sinabi nito. Buti na lang at binuksan nito muli ang kotse kaya't nabaling ang kanyang atensyon sa paghahanap sa kanyang nawawalang susi. Ano bang ina-expect niya magiging reaksyon ko? Matuwa dahil honest siya? Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko gayong alam kong seryoso siya sa sinabi niya sa akin. How will you react on someone if they just admit right in your face that they want to sleep with you? You don't. That's why I'm out of here. Agad akong lumabas ng kotse matapos kong makuha sa pinakasulok ang kanina ko pa hinahanap na susi. Inayos ko ang aking sarili. Good night, Andrew. Nanlaki
Lumaki ang mga mata nito at nawala ang ngising kanina lamang ay nakakurba sa magandang itsura nito sa kanyang sinabi. Teka, Catherine. He tried to stop me from knocking but I don't let him. Hindi ba pwedeng mag-usap muna? Pero hindi ko na siya pinatapos magsalita dahil sinarado ko na agad ang pinto. Naiwan naman sa inis si Andrew ng sandaling iyon. Magkasundo pa kaya si Andrew at Catherine? Abangan sa susunod na kabanata. Ang inyo pong like, share, subscribe ay malaki ng tulong sa aking munting channel. God bless po.